and welcome sa Bentech. So, bago tayo magsimula, nagpapasalamat ako uli dun sa Macbeth Artisan Desmat. Ito yung pinadala sa akin. Yan. Para sa magandang setup ng ng workstation nyo. Yan. Tinatago ko muna. Kaya ako na lang gagamitin. Yan. Yan, ganyan siya kalaki. Yan, pag nagpalit tayo ng ating yan, yung lamesa. So, etong topic natin ngayon, itong Canon PIXMA G1010. Hindi na siya yung hindi to latest. Bali, kaya ako to binili kasi nasira yung L8050 ko. So, yung L8050, doon ako nagpiprint ng makakapal na papel. Tulad ng calling card, ng yung mga invitation na makapal. Piniprint ko 300 GSM. Pero kasi marami rin ako nakitang reviews tsaka video sa internet, sa YouTube, na kayang makapag-print ng makapal na papel tong Canon G1010. Kaya lang, yung mga downside na nababasa ko, nakikita ko, hindi siya pwedeng lagyan ng mga tulad nito. Yung mga ink na third party. Yan. Ito, pigment to. Yan, pigment, Hansol, tsaka Kuyi. So, dati nagkaroon na ako ng Canon. Na-try ko na yan. Nalagyan ko yan ng third party na ink. Medyo tumagal din naman, pero hindi tulad ng Epson talaga. Yung Epson talaga, inaano ko lang siya ng scene range, bumabalik agad. Iba kasi yung printer head ng Canon. Bali yung Canon kasi hiwalay yung nito yung colored tsaka black. Yung printer head ng colored tsaka black. Tsaka yung waste hose niya, magkahiwalay yan. Di tulad nung Epson, sama-sama na doon yung black at saka colored. Yan. So, i-open na natin to. Huwag na natin patagalin. Alisin muna natin itong patong muna natin dito yung Desmat. Yan, open natin yung so, ang laki ng box niya kumpara dito sa yan, ito ang laki ng box niya kumpara dito sa Epson L121. Yan. Kung ako tatanungin, napakasimple ng design nito kumpara dito. Yan. Tsaka halos kabisado ko na yung mga problema ng lalo na L120, L121, halos simple lang yung mga parts niyan. Yun sa taas, tapos ito meron ako dito. Tapos ito yung na-restore ko, yung pinaka latest video ko. So wala lang tong kaha pero gumagana yan. Walang cover. Yan, so balik na tayo dito. Yan. Ayan. So ito palang Canon. Ito yung ink niya. Original ink to. Malaki yung bote ng black. Yan, yung code ng niya ng ink is G1790. Yan. Itong black, ayan
G1790 or GI. Ewan ko nabasa dyan kung 1 or I. GI 790. Made in Japan. Ano, made in Japan, no? Ito yung kasama sa packaging. Yan. So ito nga pala mga ka-printing. Yan. Sa mga hindi, yung sa mga bago pa lang na napapadaan sa channel ko, tsaka yung mga bago pa lang sa printing, yung ink ng Canon ay pigment. So pigment na siya. So ano ba ang advantage ng pigment? Ang advantage ng pigment sa documents, halimbawa napatakan ng tubig, nabasa, papatuyuin mo lang siya, pwede na uli. Unlike sa dye, kung dye yung black niya, kunyari yung documents niya, kasi karaniwan naman ng documents black yung ating ginagamit. So pag dye, kakalat siya. May video ko tungkol dyan sa pinagkumpara ko yung pigment at dye. So kaya lang ito lang yung naka-dye yung colored ng Canon. So hybrid system siya. Yung black niya pigment, yung colored ay dye. Yan. So ilagay muna natin to dito. Vacuum seal yung kanyang ink. So yun, yung power supply, power cord and USB cable. Yan. So ito yung kanyang printer head or cartridge. Kung babalikan nyo yung lumang printer ng Canon, yung mga previous model na walang tank, ayun, sa totoo lang wala naman silang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang nito, nagkaroon na siya ng butas. Kasi dati binubutasan para malagyan ng tank or malagyan ng CISS. So ito, may butas na, sasalpak na lang dun sa printer, tapos meron na siyang tank. Pero yung printer head niya parang ganun pa rin, nasa ilalim niyan yung printer head, nandito. So mamaya na lang natin buksan. Yung manuals and driver. Yan, pwede naman natin i-download sa internet yung driver ng ating printer. Yan. So tagal na akong hindi nakapag-print ng makapal na papel. Simula nung nasira yung Epson L8050 ko. So pagpasensyaan nyo na yung manok na tumitilaok. Yan. So yan yung ating printer. Canon G1010. So kung sa inyo mga ka-printing, talagang masulit pa rin yung meron tayong EcoTank L121 or Epson L120 para sa document printing, para hindi malalaspag yung ating printer. Mas maganda meron tayong dedicated for document printing, lalo na kung magpiprint ka ng 100 sa isang araw. Sayang kasi yung printer mo kung yung tulad ng L8050 ko, nasira na ano ko siya, na pag-print ako ng flyers kasi dyan, napilitan akong printan ng maraming flyers. Yun yung nagka-jam, doon na simula nagka-problema. So open na natin to. So mas malaki yung kaha niya sa L121. Yan. So tatanggalin natin itong mga ano na to So padaanan lang natin ng video. Ayan. So alisin natin to. Saka ito itaas natin.
Parang pag-alis ng ano na ito. Okay. Kaya hindi ako masyadong hindi ako masyadong expert sa Canon. O hindi tayo masyadong kasi isang beses lang ako nagkaroon ng Canon printer. Ayan. Sabit muna natin ulit itong ating camera. Ayan. Alisin natin to. Yan. Yan. So, paano yung paglagay ng printer head or kapag magpapalit ng ating printer head ng ating Canon printer. Itong G series. So maglalagay tayo to bago lang. Pero ganito rin yung procedure pag magpapalit ka ng bagong printer head. So ito yung printer head ng Canon. So yan, mas maganda kung ikumpara natin yan sa printer head ng Epson. So ang Epson kasi integrated na yung black and colored sa isang printer head. Samantalang yung Canon ay magkahiwalay. So ito yung nabili ko sa AliExpress. Yan. Bali backup lang to. So nakita ko nga pala mga ka-printing, nagbago yung presyo ng printer head sa AliExpress. Nasa 600 na siya ngayon. Tapos free shipping pa rin. Meron dyan sa AliExpress may mura pero mahal ng shipping. Pero search nyo yung free shipping. Tsaka yung pangalan ng store nito ay Real World. So ilalagay na lang natin dyan sa may baba kung ano yung pangalan ng shop. Yan. So ito yung printer head ng Epson L121. Luma pala to. Nandun yung bago sa kabila. So ito luma. So ito na lang na. Hindi na yung bago. Yan. Kasi basa na yun. Ito yung pinagpalitan ko. Yung pinagpalitan ko doon. Yung printer sa taas. Epson L120. Yan. So ito yung printer head ng Canon. Isin na natin to. So hiwalay ang colored and black ng Canon. Tanggalin na natin. Ang ganda yung packaging niya, naka-sealed. Yan. Yan. So ito ay colored. So ito tatanggalin to mga ka-printing alisin natin to. Yan. Kasi pag di mo naalis, so yan yung printer head ng colored. So ang liit to. Kumpara mo sa Epson. So sa Epson, malaki yung printer head. Printer head ng Epson. Printer head ng Canon colored. Printer head ng Epson black and colored, magkasama na sa isa. Ito yung printer head ng Canon. So ano lang to, colored. So paano natin ikabit dito sa Epson sa ating printer? Yan, ito yung magpapalit ng printer head ng Canon G series, ganito lang. Halos parehas lang yan. G1010, G2010, G1020 yan. Halos parehas lang. So ito ipipress nyo lang to. Press nyo lang. So yan. I-press nyo lang to. Yan. Tapos angat. Yan. Kailangan maalis yung dun Then ilagay natin dito. Yan. Then ito namang black. Ito yung printer head ng ng Epson Yan, magkaiba.
Mas malaki yung ano. Yan. So, tatanggalin to, orange. Pag di nyo naalis yan, walang lalabas na ano yan, na print kasi natatakpan yung head. So, yan. So, ingatan nyo na rin hawakan to. Kasi yan yung contact dun sa printer carriage. Yan. So, yan na. Then, ilagay natin to. Yan. So, meron na. Then, yan. Pwede na tayo mag-refill ng ink. So, hindi tayo magkakamali dito Yan. So, sa Epson kasi nabago na nila yung kanilang tank system. So, hindi ka na talaga magkakamali dun sa kanyang mga kulay. Dahil yung nozzle niya iba. Hindi papasok dito sa ibang kulay. May specialized na nozzle siya bawat kulay. Yan. Natin. Yan, sayan. So, parang ano lang yan. Nagsasalin ka lang ng... So, next ay magenta. Yan. Yan, ink niya, may serial number. So, magenta naman. So, ang gusto ko lang dito, yung kaya niya makapag-print ng makapal na papel. Kasi sa Epson, kailangan mo ng higher model para makapag-print ng makapal na papel. Ito, lower model to ng ng Canon Single function lang siya. Yan. Then, ano na, yellow. Then, yung yellow, yan. Yellow. Sa totoo lang kasi yung mga dye, mas vibrant or mas matingkad yung kulay niyan kumpara sa pigment. So yung kupas, kasi yung talagang kalaban ng ano, yung naka-expose yung picture, tsaka direct sunlight, mas mabilis kumupas yung mga photo natin. Kaya pag nag-print kayo dito, ang maganda, i-album nyo na or naka-frame. Pero yung display niya, wag directly na sisinagan ng araw. Then yung black. Ito yung black. Ang laki yung bottom ng black. Kasi ang laki ng tank ng black ng ano, yung Canon. Yan. So sa black, ang kaya niyang i-print kung black lang hindi. So depende pa rin to kung halimbawa, ang laki ng black talaga solid black, mas konti yung pwedeng ma-print. Pero kung mga text lang, mga sulat, yan. So according dito sa sa Canon or sa napanood ko dito sa sa Abenson, ang kaya niyang i-print sa black, yan sa text, mga text lang nasa mga 7,000. Yan. So i-correct niyo lang ako kung kung magkamali man ako. Then yung ating colored, kaya niyan up to 7,000, pero ako para sa akin, pwedeng hindi masunod yun. So depende pa rin yun sa kung gaano ka kulay, kung gaano ka dark, kung gaano talagang yung halos solid na solid yung mga i-print mo or yung design or yung layout, mas konti yung pwedeng i-print. Kasi mas malaki siya sa ink. Kumpara dun sa mga text lang, yung mga may white pa siya, mas marami siyang pwedeng i-print pag ganun. Yan, kunin lang natin. Halos walang natira. Parang sakto lang talaga sa tank ng ano. So, kung nakabili kayo nito, kung isa lang printer ninyo, mag-stock na kayo ng ink, bilhin na lang kayo dyan sa Shopee. So, maglalagay na lang ako dyan sa video description ng kung saan pwedeng makabili ng ink ng Canon. So, pwede rin kayong bumili sa Office Warehouse, sa Abenson, yan. So, ito nabili ko to sa Office Warehouse, SM Novaliches. Yan. Doon ko nabili to. So, yung presyo nito ay nasa 5,000, parang 5,300 ata. Basta hindi siya abot ng 6,000. Parang halos ka presyo lang ng Ecotang L121. So, mga ka-printing ngayon, i-demo ko uli kasi kanina nag-fast forward yung ano ko, yung itong GoPro ko. So hindi nakita yung full na ano. So ikinabit ko na doon yung printer head kanina. Then kailangan maayos yung fittings niyan. Then balik mo lang dito, tapos etong dalawang to dapat naka-press yan. Yan. Then baba to, yan. Ito. Tapos ito pipindot ka dito ng pindutin mo lang ng mga i-hold mo lang ng mga 3 seconds. Tapos mag-about mga
5 to 6 minutes aantayin mo mag-i-initialize siya. May maririnig kang tunog. Humihigop ng ink, mababawasan yung mga ink mo dito sa tangke. Yan. Mag-i-initialize siya. Kaya lang, nagawa ko na kasi kanina eh. So, hindi na siya mag-i-initialize. So, yun. So, after niyang mag-initialize, mga 5 to 6 minutes, tas mag-i-steady na yung ilaw dito. Yan. Hindi ko na napakita kasi nagloko yung camera eh. So, ganun lang. Na-insert mo yung na-insert natin yung printer head, tas pinrest natin yung dalawang button, yung dalawang yung kulay blue. Tapos, after nun, pinrest natin to. Then mag-aantay ka ng 5 to 6 minutes. May maririnig kang tunog na parang siyang humihigop. Then kailangan mag-steady yung ilaw dito. Then pwede mo nang gamitin. Pwede mo nang install yung printer driver. So ready ko lang yung USB. Yan. I-ready lang natin habang ini-install yung driver. So ito mga ka-printing, install natin yung driver ng G1010. So pumunta ako dito sa website ng kasi walang DVD-ROM yung aking computer. So, G10 series full driver software package window. Yan, download ko. Yan. Then, makikita natin dito. Yan. So, na-download na. So, na-download na natin. Burahin ko na nga muna yung iba para iwanan lang natin yung driver. Yan, double click natin yan. Yan, start setup. Tapos next. So, hindi pa natin ilalagay yung USB pag hinanap yung printer. So, ready ko lang yung USB. So, click natin yung yes, agree. Okay na. So alam ko meron ding application o software tong Canon para sa photo printing. Tulad ng Epson na may Easy Photo Print, tsaka Photo Plus, yung bago nila. So sa Canon meron din. So, hinanap na yung printer. So, ikakabit na natin yung USB. Tsaka, i-turn on natin. Ikakabit natin yung USB. Then, i-turn on na natin tong printer. So, plug muna natin sa outlet. Yan. Plug muna sa outlet. Then, yung USB. Tanggal muna ako ng isa rito. Ayan. So, turn on. Ayan. Tumunog. Ibig sabihin na-detect yung printer. Ayan. So, next natin. To, test print muna tayo mga ka-printing. Lagay tayo ng bond paper. So, isang bond paper. So, bagay na bagay ito sa mga estudyante at small office. Pero yung mga printing business na kasi talagang kung ako tatanungin, talagang pangbugbugan yung Epson na brand. Nung nakita nyo naman to,
halos gamit na, bumili lang akong parts, okay na naman. So start print. Yan, nulit pa. So yan, magte-test print. Okay. So sa una, medyo matagal lang kasi yung initialization. Ganun din naman sa Epson, may initialization din siya. Lalo na pag bagong first time use. So yun, kulay black lang. Meron pa ata isa. Yan. So ayan ang next. Setup complete. Yan. EasyWeb print, EasyWeb, i-install niya EasyWeb Xprint. May image garden. So try ko na rin install yan. Yan. Meron siyang ibang app. So, 2 beses na test print. So, okay na yung test print. So, ayan mga ka-printing, pag na-install na natin lahat ng driver ng Canon. So, install na rin natin yung Canon Easy Photo Print. Yan, meron dito. Gilid. Yan. Kung wala dyan, pwede kayong mag-download dito. Hindi pala dyan. Ito pala. Ano. Easy Photo Print EX version 4.0, 4.7.0. So, next. Asia. Next. Philippines. Next. Yes. So, next. Yan. So, in-install ko yung Canon Easy Photo Print. Yan, mga ka-printing. Kapag tapos na, yan, create shortcut, complete. Yan, so open natin yung software. Yan. Tapos, try tayo ng photo print. Select image. So, open. Select image. Ang paata. Yan. Pili tayo dito. Ferrari. Then, select paper. Pag-printa natin sa A4. So, depende to sa paper type na, na meron kayo, So, ang pipiliin ko lang dito, piliin ko dito yung, ito na lang. Glossy photo paper. Wala kasing no. So, photo paper plus semi-gloss. Semi-gloss na lang. Kasi hindi ganong kakintab naman yung yung RC satin. So, layout print.
So sa RC satin muna natin ni ano. So hindi na adjust dito. Borderless. Full. Borderless full. Wala siyang adjustan. O, pwede maglagay ng date. Dapat pala nakasize sa A4. O, hindi kasi nakasize eh. Tapos, wala siyang settings. Tingnan natin yan. Wala siyang ano, kung pwede siyang galaw-galawin. Yan. Wala eh. So, tingnan nyo na lang to kung anong ano yan ah. May special effect. So, enhancement. Yan, ang daming ano. Ano nyo na lang to explore nyo na lang. Yan, rotate. Pero walang adjustment. Wala siyang adjustment. Open, save. Tapos print na agad. Wala siyang adjustment. Wala siyang adjustment. So, walang adjustment. Hindi kasi saktong A4 to. Hindi tulad nung sa Epson na adjust mo yung pakanan at pakaliwa. Para yung ito sanang ano yan, ano ko i-adjust ko. Wala siyang adjustment. So, palit na lang ako ibang photos. Yung picture na lang siguro ng anak ko para ano. So, hanap lang tayo dito ng stock photos. Yeah. So, hanap tayo ng stock photos. Yan. So, select paper. Layout print. Yan, full ano natin, borderless. So, wala yung brightness, tsaka ano, adjustment ng brightness. So, hindi ko na baguhin. So mga ka-printing, try natin sa RC Satin 260 GSM. A4 size, borderless. Lagyan natin dito. Tapos mamaya 300 GSM. Try natin. Pero actually, ang sagad nito 275 GSM according dun sa nakita ko, nabasa ko dun sa ano sa ibang mga site, tsaka dun sa Abenson na video, hanggang 275 GSM. So print na natin. Yan.
So, try ko to. 300 GSM. Pero kung hindi to mag-work, baka mag 250 GSM na lang ako. So, for the sake ng video, para malaman natin kung kaya niya makapag-feed ng 300 GSM. Pero ulit, paalala ko, kung ano man tong ginagawa ko, do it at your own risk. Kasi kung baka maya masalangan yung 300 GSM tapos masira, masisi pa ako. Yan. So, QAP mamaya yung QAP double-sided na 300 GSM. Kasi yan yung ginagamit ko sa invitation at calling card. So, nilalaminate lang natin siya ng matte. Yan. So, yung itsura niya parang parang L8050. Square na square, box na box. Hindi pala na yung na-cancel yung Ferrari. So, nandun pa rin pala siya. Tama, nandun pa. So, piprint pa dyan yung isa pa. So, ilalagay ko na lang yung ito. Para masubukan. 300 GSM. Yan, 300 GSM. Sana ipid siya ng maayos. So, yung problema sa Epson roller marks tsaka shark teeth. So, ito parang walang shark teeth na problema. So, maganda yung kulay. So, RC satin to Hindi siya talaga glossy na yung talagang sobrang gloss. Yan. So, bahala na kayong dito mga kaprinting maghusga. Yan. Maganda siya sa photo. So, wala siyang visible na shark teeth o roller marks. Wala nga siyang roller marks. So, sa mga naka-Canon na G-series, comment down kung meron kayong nakikitang roller marks o shark teeth. Yan, sa mga photos ninyo. Lalo na sa glossy. Meron akong ditong glossy, RC glossy. So, dito try ko dito, RC glossy to Yan, 260 GSM RC glossy. Try lang tayo isa. Kasi RC satin, tapos yan, 300 GSM. Pinid ng maayos 300 GSM. So, kaya pala ng ng Canon G series yung makapal na papel. So, sa mga kasi ang mahal ng L8050. So, L805 mahal na rin. Pag nakita mo sa Shopee yan, mga 18,000 na yan. Mas mahal pa dun sa L8050. Yung L8050 mga kulang-kulang 16,000. So, siguro para makatipid din kayo sa ink, maganda mayroon kayong kahit Epson L121 na talagang pangbasagan. Talagang kumbaga pang harabas. Lalo na yung mga pliers na mga black and white, mga print ng document para hindi malaspag yung printer nyo. So, ang problema lang nito kasi mahal ng original ink Yan. So, shark teeth, hanapin natin. So, may gas-gas dito. Pero tingin ko hindi siya shark teeth baka dati na to. Kasi kung roller mark yan, pag ganun ang guhit niyan.
siya pa ganun. Parang gasgas na talaga. So wala naman siyang shark teeth. Wala siyang shark teeth. 300 GSM, pinid ng maayos. Tapos subukan natin dito sa RC Glossy. So ano to, 3R. Try tayo, back. So sa RC Glossy tayo. Image, kailangan nating alisin yung image eh. Tanggalin na natin yung ano. So dito na lang, palit pa ba tayo image? So palit tayo ng image. Yan. So select paper, subukan natin na kasi semi-gloss tayo kanina eh. So photo paper plus glossy. Subukan natin. So yan, subukan na natin sa RC Glossy. So yung pinili ko dun sa paper 4x6. Yung 4x6, yun yung 4R. Tapos layout print, borderless full, tapos print. Yan. Yan. Sinubukan na natin. Ayun, nagtry ako ulit. Yan, ito yung ano nyo. Paper type. Dito ko nilagay. Tapos image. Tapos 4R. Yan. Yan. So mabilis din siyang mag-print. Mabilis din. Hindi pala naka borderless. So hindi pala natin na borderless. Hindi pala natin na borderless. Hindi ko pala na borderless. So ito glossy to naka border pala yung napili ko. Tapos ito pala yung borderless. So ulitin ko ulit pag borderless ulit. So isa pa. Yan. RC Glossy. Tapos print natin. Ito na, print. So ayan mga ka-printing, ano ko rin na kayang mag-print sa 300 GSM ng Canon G series. Ayun lang. Walang yun nga advantage, walang shark teeth tsaka roller marks. Mukhang maganda yung paper feeder ng ng Canon G series. Kaya lang nga yung Epson nga
Epson lang kayang maglagay ng mga iba't ibang klaseng ink. Yun lang dito sa Canon, hindi mo ata pwedeng lagyan ng sublimation to o iba pang ink na third party. So yan lang mga kaprinting, hanggang sa muli, maraming salamat. Huwag natin kakalimutan mag-subscribe sa Bentech. Yan, maraming salamat. Malapit na tayong mag 10k subscriber. Yan, salamat po. Maraming salamat. Goodbye.